Boss Motovlog. Meet Tiny, ang ating pinakaunang sasakyan na i-review dito sa ating channel. Ito po nakuha natin sa napakamurang halaga lang dahil nga halos kamag-anak lang po yung nagbigay. Kung tutusin, bigay na nga lang talaga to dahil nga napakababa lang po ng presyuhan ito. So ito ang ating Suzuki Alto 800, 3-cylinder engine, 800cc lang to. Kaya syempre expect natin mababa rin yung maintenance. Marami nang lumabas na Alto. Ito yung pinakaunang version, manual transmission to mga bossing. 5-speed manual, 2007 model, almost 18 years na rin ang makina na to. At na-test ride ko na to mga bossing ha. Nakarating na to ng Tagaytay. Syempre yung nakuha natin, diniretso agad natin ng Tagaytay. Sama na rin yung pagpa-practice ko ng pagdadrive ng manual transmission. Dahil nga alam niyo naman, hindi tayo nagdadrive ng sasakyan. Puro motor lang po tayo dito sa ating channel. Ngayon mapipilitan tayong alamin yung kung paano yung mga pagbe-basic maintenance dito, ano yung mga yung dapat gawin, at aralin dito sa sasakyan na ito. Syempre, ang una natin gagawin, gaya ng ginagawa natin sa ating mga motor, ang pag-change oil. Kasama na rin dito yung pagpapalit ng oil filter. Okay guys, this is our Suzuki Alto 800. So, pakita ko sa inyo yung makina. So, marami tayong gagawin dito upon checking kasi mga bossing, no? Tapos, sinubukan ko na rin po ito sa Tagaytay, nilong ride ko. Para sa kaalaman nyo lang mga bossing, ako po hindi po ako talaga nagmamayari ng sasakyan. Puro motor lang po gamit ko. Pero ngayon dahil nga may nagbigay sa atin ng sasakyan, wala tayong magagawa kundi i-maintenance to at pag-aralan din, ano. At the same time, pag hindi naman natin kaya, syempre dali natin sa mga mekaniko talaga. Pero alam nyo naman, kilala nyo naman ako mga boss, no. Hanggat kaya kong gawin, sa tingin kong kaya ko, talagang ginagawa ko ng paraan para maiwas yung gastos. Lalo na sa mga motor natin, talagang lagi natin chinecheck yan. Ayan, maitim na po kanyang langis, yung maitim na to. Pansin ko mga bossing, may mga tagas na rin dito. Kailangan natin palitan ng sealed, no, yung pinaka niyan, valve seal dito sa engine. Tapos kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa preno. Ayan, nilong ride ko naman siya Tagaytay, pero hindi naman siya nagbawas. Pero yun nga lang, may problema na to sa braking kasi nga medyo naglulus na yung brake nito kasi nga siguro dahil din dito yung cause, medyo maitim na siya. So hindi pa siya nagpapalit ng brake fluid. Dito sa coolant, ayan, medyo kalawang na rin mga boss, no. Makalawang na siya, ayan, tingin ko tubig yung ginagamit ng may-ari kasi may mga stock pa siyang tubig dito although naman siya, parang distilled water yata yung ginagamit niya. Pero the best pa rin talaga kung coolant para hindi, ayan, medyo matigas na yun dito yung hose nya. Ayan, gumapang na dito yung pinaka, ayan, dapat ito malambot na wala kang maririnig na putok-putok ng hose na to. So yun yung mga ayusin natin dito sa Suzuki Alto. Palit ng valve seal, tapos itong bibleed natin to, tatanggalin natin. Magpa-flashing tayo ng brake fluid, tapos ito flashing din ng radiator. Papalitan natin ng coolant. Sa dito sa pang ilalim medyo okay pa naman siya dahil nga na test ride namin, na long ride namin. Ayan, ito yung pinaka reserve. Ayan, kita mo naman, may na siya talaga. Paano buksan to? Ayun, pansin nyo sa gilid pa lang, may kalawang na kasi nga yung kalawang na nandito gagapang na hanggang dun yan. Worst to worst po, papasukan yun sa may bandang makina. Kaya kailangan talaga alisin yung nito, linisin. Tapos isa pang issue dito, wala tong aircon, tinanggal daw po ng may-ari yan. Ayan yung pinaka-belt niya dito sa
ano to, anong tawag dito, sa aircon, compressor, no? Palit compressor daw po sabi ng may-ari. Tapos ang isa pang issue nito mga bossing naman, dito naman sa makina, yun pa lang muna yung bala kong gawin. May mga nagawa na rin ako dito, kagaya na itong sa taillight. To basag to mga boss nung unang kuha ko. Yan. So ano, nagtanong na ako, meron siya 2.5. So syempre bagong kuha natin at naglabas din tayo ng konting pera dito, wala pa tayong budget pang ano, pambili ng replacement nito. So gumagana naman siya, yung mga ilaw hindi gumagana yan nung una, pinalitan ko na po yan. Tapos ito nilagyan ko muna ng bulldog o dalawa. Tapos bala ko pang dagdagan pa para hindi lang pumasok yung tubig sa loob. Yan, na-remedyo na natin to. Pero syempre habang tumatagal ayusin pa natin yan, baka magpalit tayo ng bago pag nagka-budget. Tapos isa pang issue dito, nagawa na natin ng remedyo. Actually nagawa na natin ng remedyo. Hanggang ngayon natatanga pa rin ako. Talagang hindi po kasi tayo owner ng ano, no, sasakyan. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng sasakyan, may nag-offer sa atin ng napakamurang halaga. So ito, isa sa mga issue niyan, ito mga boss, ito papakita ko sa inyo yung picture ng unang ano yan, nung unang nadatnang ko. Sira yan mga bossing, tanggal po yan, no? Pag inangat mo to, matatanggal itong pinaka to hatchback, no? Yung sa likod. So na-remedyohan natin, na-ispatan na natin yan, pero yan pansamantala lang po yan, no? Kaya ang gagawin natin dyan, para medyo tumagal ng konti, lagi nating ano, lalagyan ng grasa. Ayan, grasa po ilalagay natin dyan. Yan, hindi lang talaga, naintindihan ko naman kasi yung may-ari busy din, nagtatrabaho po kasi, kumbaga hindi niya naman na maasikaso yan, kaya ganon. Pero tayo kahit paano may time naman, hindi mo tayo ganon ka busy. Tapos ito, bala ko dito, tanggalin ko na to, magpapalit ako ng bago, pero baka hindi na ito, yung ano na, yung parang rekta na kakalang mo na lang dalawa, wala na siyang hydraulic na ganyan, no? So yan, ito pa lang inaayos ko yan, saka yung ilaw. So yun, tapos to bala ko rin magpalit nito. So saka na yung sa harapan, meron siya dong ano, parang pipindutin mo na lang para kusang bumukas. Kasi minsan pag pupunta ka ng mga airport, di ba, pinapabuksan yung, tapos may mga mall, pinapabuksan yung likod na ano, compartment. So yun, yan. Oops. Tapos alam nyo ba mga bossing, nung binigay sa akin to, siguro mga sumunod na araw, doon pa lang ako nag-aral mag-drive kasi wala pa tayong idea sa pagdadrive ng sasakyan. Awa naman ng Diyos, nakuha natin ng mga 2 araw, pero kailangan pa rin talaga ng practice, lalo na sa traffic kasi nga ano to, manual transmission to. Pero buti na lang ito yung binigay sa atin, nakuha natin yung sasakyan, dahil nga ang maganda rito, mababa lang ang maintenance kasi 800 lang to eh, Suzuki 800 lang. O maayos pa siya, ayos yung taas. Tinanggal ko na rin yung mga ano, nilaban ko, yung pinakatakip na itong pupuan natin. Tapos ito may mga madudumi, yan ayusin natin yan sa mga susunod na ano. Pero sa ngayon ang gagawin natin, change oil muna tayo mga bossing. Binili ako dito, comment nyo kung okay na to, kasi ang mahal nung sa Shell, nasa ano siya eh. Ito syempre ito ano to eh, Petron Blaze na racing, kumbaga ito yung standard version. So simulan naman natin sa standard, pakiramdaman ko yung makina kung maganda siya rito, okay siya. Kung medyo ano siya, hindi, magpapalit tayo, mag-i-enhance tayo ng mas mahal unti-unti, no, para doon natin malaman kung ano yung maganda. Tapos bumili na ako ng oil filter. Yan, ngayon susubukan ko ilapat tong sasakyan dito. Ngayon naman, dahil nga tayo yung newbie lang, ano, hahanapin ko dito kung saan yung, kumbaga yung ano niya, labasan ng langis, yung kanyang tawag doon, yung drain plug, tama ba? Drain plug ng langis ng Suzuki Alto. So dito sa part na to, dito ko hinahanap sa side
Pero mali pala, no? Mali yan mga bossing. Nandito po sa kabila ang drain plug pala. Nakita ko na. Kumbaga, yun nga lang dito sa part na to, ang hirap hilipin o umilalim dahil nga maliit lang po kasi yung Alto eh. Maliit lang ang mga gulong kung hindi ako nagkakamali. 13 lang ang size nito. Sobrang liit at hindi ako kasya, no? Tapos yung paggamit ko pa ng jack dyan, hindi ko pa masyadong naiangat ng husto. So dito pala sa bandang kanan ng inyong sasakyan sa may unahan, dyan mo pala pwedeng sungkitin. Pwede mo na rito actually na kahit hindi ka na milalim, pwede mo nang maabot pala yon. Pati yung kanyang oil filter, dyan na rin po pala. So ayan, so nung nakita ko na, ayan, pumesa na ako dyan mga bossing at sinipat-sipat ko na. Sinubukan kong tanggalin ng kamay. Ayan, ang nangyari, medyo nahirapan din ako sa pagtanggal ng oil filter. Problema ko ngayon yung oil filter. Hindi ko siya mapihit ng mano-mano. Alam ko merong special tools yan dito. Pero susubukan ko pa ulit. Baka sakaling hindi na kailangan yung special tools. So oil filter na lang. So marami pa naman siyang langis. Actually nagbabawas siya pero hindi siya ganun kalakas din ano. Hindi, tingin ko malakas, kailangan na palitan to. Nasa tingin niyo mga bossing kailangan na papalitan na ano, oil seal, kailangan na, di ba? Tingnan mo naman, no. Nagtawag ako ng tropa paano pa tanggalin ang oil filter. Ang ginawa ko, kumuha ko ng Phillips screw, tapos tinusok ko siya. Yun, saka ko pinaikot. Ayun, doon ko siya natanggal. Pero kasi wala po kasi tayong tools pa, yung special tools para dito. Ang sabi ng tropa, ano lang daw, kinakamay lang daw yan. Nagkamali pa ako ng ikot dito. Pero kalauna natanggal din naman siya, no? Successful natanggal. Pati yung drain plug mga boss, natanggal ko na yung langis. Tapos pinatulo ko siya siguro mga isang oras din. Ang nasa isip ko nga nito eh, konting langis na lang yung lalabas eh, kasi nga puro tagas na nga kung makita nyo sa makina nito. Papakita ko sa inyo yung mga lupa-lupa, talagang matagal na talagang hindi na lilinisan pati yung ilalim dahil nga sa langis. Tapos alikabok yan, puro lupa na yung makina. Lagis na yan pa kaya pwede na magtanim. Ayan. Sa pinakailalim pa yan. Yung loob niya, puno-puno ng langis yan. Oh, naman. Wow. Ayop. Kahit dito sa kanyang clutch lining, oh. Sa may clutch. Doon na rin, tumagas na rin doon. Lamang natatalsikan na din doon ng ano, mga putik. Tapos langis, ayan. Ano ba yan mga bossing? So, dapat wala niyan. Yan ang trabaho natin ngayon. Kailangan bago natin ibiyahe to, wala nang tagas to. Siyempre, nung naikabit na nga natin ang ating oil filter pati yung drain plug sa ilalim ng makina, ayan, papalitan na natin ang panibagong langis ito. Sasalin na po natin ang ating biniling langis. Bali 3 litro lang po ang kapasidad ng makina, yung engine oil nito. At meron ka pang 1 litrong matitira dito kasi 4 liters po ito, 1 gallon. At nagkakahalaga to ng nasa mga 780. Mas mura siya kumpara dun sa Shell Helix na medyo mahal yun eh. Aabot ka ng mga 1.2 kung hindi ako nagkakamali, 1.2, 1.3 ganun. So ito muna ang ating tinesting kung langis na to, kung okay ba siya. At tingnan natin yung performance nito kung maganda. So sunod na lang ulit na video mga bossing. Ayan, pinapainit ko muna mga 5 minutes siguro siya umaandar para umikot na maayos yung langis. Okay, magpapalit tayo ngayon ng bagong oil filter. Sukat ba? Medyo malaki to ah. Itong ano,